Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Magdadalawang milyon na ang bilang ng mga bagong botante para sa 2025 midterm polls. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nasa 1,120,887 na ang mga rehistradong bagong botante. Nananatiling lalawigan ng Calabarzon ang may pinakamaraming voter registrants na sinundan naman ng National Capital Region at Central Luzon. Sa nagdaang 2 araw na holiday ay itinuring ng Philippine National Police o PNP ang pagdiriwang bilang mapayapa. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa 2 araw na holiday kung saan ipinagdiwang ang Araw ng Kagitingan at Eid al-Fitr ng mga Muslim ay walang naitala na major untoward incident ang Philippine National Police o PNP. Sa pahayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, itinuturi ito ng ahensya bilang mapayapang pagdiriwang. Ito ay matapos ipakalat ng PNP ang mga tauhan nito bilang dagdag seguridad sa mga lugar kung saan ginaganap ang pagdiriwang, gaya ng moske. Mayroon ding ikinalat na kapulisan sa mga terminal at mga sakayan upang tutukan ang sitwasyon ng mga biyahe, pati na rin nalagay ng mga pasahero kung sakaling kinakailangan nito ng tulong. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Upang labanan ang sakit na polio, ay isasagawa ng Makati Health Department ang catch-up polio immunization sa lungsod. Plano nitong bakunahan ang mga batang nasa edad 6 weeks hanggang 23 months, habang bivalent oral polio vaccine synchronized immunization naman ang nakalaan para sa mga mayroong edad na 24 months hanggang 59 months. Sisimula naman ito mula ika-15 ng Abril hanggang ika-15 ng Mayo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, DOH Secretary Teodoro Herbosa tinalaki ang panganib sa kalusugan ng mga bata matapos ang pertussis outbreak. Magnitude 5.1 na lindol, niyanig ang Eastern Samar. Investment pledges ng Pilipinas mula sa Amerika at Japan posibleng umabot sa $100 billion. Mga bagong botanteng nagparehistro halos 2 milyon na. Pasig RTC naghain na rin ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Ex-husband ni Pokwang pinatalsik sa bansa ng BI. Patas at pantay na balita, komprehensibong una para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko laban sa isang peking Facebook page na malisyosong ginagamit ang larawan at iba pang opisyal na content ng ahensya. Paglilinaw ng DOH, hindi pagmamay-ari ng kagawaran ang account na ito. Dagdag ba nito ay maaaring magsampa ng kasong kriminal kung magpapatuloy ang kaukulang mga post. Samantala ay patuloy namang hinihikayat ng DOH ang publiko na kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga mapagkakatiwalaang source at platform tulad ng opisyal na mga plataporma na maaaring maabot sa pamamagitan ng mga social media account na nakatala sa inyong TV screens. Nasa kabuang 2,476 na kababaihan sa lungsod ng Quezon ang sumailalim sa screening ng breast cancer, alinsunod sa nagdaang selebrasyon ng Buwan ng Kababaihan noong Marso. Ang iba pang dapat alamin sa ulat ni Princess Castro. Bilang pakikiisa sa Buwan ng Kababaihan noong Marso,
Tinapos ng pamahalaang lungsod ng Quezon ang selebrasyon sa pamamagitan ng breast mass cancer screening para sa mga kababaihan. Nasa kabuwang 2,476 na Q-citizens mula sa 6 na distrito ng lungsod ang sumailalim sa screening ng breast cancer sa Health Department ng lungsod. Sa naganap na screening, 146 sa kanila ay nagpositibo sa sakit. Ang mga pasyenteng nagpositibo sa breast mass ay ire-refer sa Quezon City General Hospital para sumailalim sa libreng mammograms, habang ang mga pinaghihinalaang may cancer ay ire-refer sa East Avenue Medical Center. Isinagawa ang inisyatibong ito dahil batay sa datos ng Philippine Statistics Office noong nakaraang taon, ang cancer ang pangalawang nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino, kung saan pinakakaraniwan dito ay ang lung, liver, breast, colorectal at prostate cancer. At upang higit na palakasin ang mga hakbangin sa cancer, iminungkahi ng ilang konsehal ang Quezon City Integrated Cancer Control Ordinance. Sa ilalim ng ordinansang ito ay magtatatag ang lungsod ng iba't ibang mga programa upang palawakin ang mga hakbangin sa pag-iwas sa cancer at magtatag ng referral system para sa pagpapagamot sa cancer. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Dahil tag-init na naman, patok na patok ngayon sa ilang barangay sa Tondo, Maynila ang mga inflatable pool. Kabi-kabila ng mga batang nagtatampisaw sa ilalim ng sikat ng araw, kung saan karamihan sa mga ito ay naglagay lamang ng tolda o tent para bigyang lilim ang mga portable pools. Samantala, patuloy pa rin ang paalala ng mga kinaukulan sa publiko na isaalang-alang pa rin ang pagtitipid ng tubig. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, DOH Secretary Teodoro Herbosa tinalaki ang panganib sa kalusugan ng mga bata matapos ang pertussis outbreak. Magnitude 5.1 na lindol niyanig ang Eastern Samar. Investment pledges ng Pilipinas mula sa Amerika at Japan posibleng umabot sa $100 billion. Mga bagong botanteng nagparehistro halos 2 milyon na. Pasig RTC naghain na rin ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ex-husband ni Pokwang pinatalsik sa bansa ng BI. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Tinatayang aabot sa $100 billion ang makakalap na investment pledges ng Pilipinas mula sa Amerika at Japan sa mga susunod na 5 hanggang 10 taon. Ito ang ibinahagi ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, dahil umano sa makasaysayang trilateral meeting ng 3 bansa. Inaasahang makipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang opisyal ng Amerika at Japan, pati na rin sa mga potential investors ng Pilipinas. Naihain na ang pangalawang warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy ng Pasig Regional Trial Court na kaugnay ng kasong qualified human trafficking. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Panibagong warrant of arrest ang inihain laban kay Kingdom of Jesus Christ founder at leader Pastor Apollo Kibuloy. Inisyu ito ng Pasig Regional Trial Court kaugnay ng kinaharap na kaso na qualified human trafficking. Kung lumabas na guilty ang pastor sa nasabing kaso, hindi maaring makapagpiyansa dahil isa itong non-bailable offense. Kasama rin sa mga akusado ang kanyang 5 assistants. Sila ay sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Silva Semañez.
Ang naturang arrest order ay inisyu ni Pasig RTC Branch 159, Acting Presiding Judge Reynelda Estacio Montesa, kasunod ng pagbasura nito sa mosyon ng kampo ni Kibuloy. Ito ay ang paghiling na suspindihin muna ang proceedings at ipagpaliban ang pagpapalabas ng arrest warrant sa pastor. Ayon sa kampo ni Kibuloy, ito ay dahil may nakabinbing pang motion for reconsideration sa opisina ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Ngunit ayon sa pagsisiyasat ng Pasig RTC, hindi ito sapat upang mapigilan ang paghahain ng arrest warrant. Matatanda ang naghain na rin ng arrest order ang Davao RTC noong nakaraang linggo, ukol naman sa mga kasong sexual at child abuse. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Kasunod ng maraming parangal mula sa parehong organisasyon noong mga nagdaang taon ay napanatili ng Pilipinas ang reputasyon nito bilang isang globally recognized travel destination ngayong 2024 na may 7 nominasyon sa prestihiyosong World Travel Awards o WTA. Hinirang ang bansa ngayong taon bilang isa sa nominado sa Asia's Leading Beach Destination, Asia's Leading Dive Destination at Asia's Leading Island Destination. Ang makasaysayang walled city of Intramuros naman ay muling hinirang bilang Asia's leading tourist attraction, ang Boracay bilang Asia's leading luxury island destination at Cebu bilang Asia's leading wedding destination. Samantala, muli ring hinirang ang Department of Tourism o DOT bilang Asia's leading tourist board. Ayon kay DOT Secretary Cristina Frasco, ang mga nominasyong ito ay binibigyang diin ang mga pagsisikap ng departamento mula nang magsimula ang Administrasyong Marcos. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, DOH Secretary Teodoro Herbosa tinalaki ang panganib sa kalusugan ng mga bata matapos ang pertussis outbreak. Magnitude 5.1 na lindol, niyanig ang Eastern Samar. Investment pledges ng Pilipinas mula sa Amerika at Japan posibleng umabot sa $100 billion. Mga bagong botanteng nagparehistro halos 2 milyon na. Pasig RTC naghain na rin ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ex-husband ni Pokwang pinatalsik sa bansa ng BI. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.